Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, andito na naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po sa Wow Action Balita. No? Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa lahat po ngayon na nakikinig sa programang Wow Action Balita, magandang hapon sa inyong lahat. Ano? Mamaya po ay tatalakayin po natin yung nagiging problema po dyan sa International Airport. Ano? Yung nasabing solicitor na nasugbo transport. No? At ito po ay marami na pong reklamo ang nakakarating sa ating programa sapagkat ito di umano ay napakagulo, no? Sa mismong arrival area ng International Airport. Ayon doon sa mga nakuha nating impormasyon, bukod doon sa pagkakahuli sa kanya, itong si Judalyn Valenzuela ay inakusahan po ng unjust vexation, ano? Yung sinasabing paninira, no? Sa kanyang mga kasamahan o yung tinatawag na pinagsasalitaan niya ng hindi kanais-nais yung mga kasamahan niya diyan sa NAIA, no? At sabi nga, yung paghaharas sa kanyang mga kasamahan, siya lamang ang nakakagawa nun dyan sa NAIA. Ayon din sa mga tinanggap po nating impormasyon, etong babaeng to ay napakalakas di umano doon sa mga opisyal ng NAIA. No? Kaya nga po natin ina-attention ang pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport sapagkat gaano po katotoo na itong nasabing si Judalyn Valenzuela ay napakalakas, no? Parang yung nagdaang bagyo, no? Ay hindi raw di umano ito kayang hulihin ng mga airport police at walang kinatatakutan kahit na sinong airport police dyan maliban doon sa nasabing ang pagkakaalam ko ang presidente pa rin ng nasabing airport police ay si Bong Sanchez, ano? Ay kaya ina-attention po natin itong nasabing si Bong Sanchez, ano? Na siyang airport police dito sa NAIA. At ito ay ang mga kinatatakutan ng mga solicitor, no, diyan sa NAIA. Kaya kung nakikinig ang pamunuan ng NAIA, ay sana maging makatotohanan po naman tayo sa ating pagbibigay protection doon sa bawat lamesa ng mga transportasyon. Hindi lamang po yung nasabing nasugbo transport sapagkat yan po ay yan solicitor na yan dapat po tinatanggalan po ng pasyan, no? Yung sinasabing para siya ay makapag-solicit doon sa nasabing arrival area. Hindi po natin kailangan yung nasabing mga taong yan sapagkat ayaw sumunod doon sa mga patakarang ng Ninoy Aquino International Airport na bawat transportasyon doon ka lamang sa inyong mga lamesa. Huwag po kayong pupunta doon sa ibang lugar. Bawal na bawal po yon. Dahil solicitor ka na nga, pero ka dapat magsusulisit doon sa nasabing kung saan ka pupunta para salubungin yung mga pasahero, no? Pupuntahan ka dyan sa lamesa mo. Para na sa ganon, yan ay isang disenteng hanap buhay ng mga solicitor. Pero lumalabas ngayon na ang nasabing si Judalyn Valenzuela ay hindi sumusunod sa patakaran, no? Ay sino kaya ang amo nito rito? No? Sino po kaya ang amo nito sa International Airport? At hindi ito kayang tinagin. Bakit? Nasaan po si Colonel Tixon?
O, si Carbonell. Yung matitikas dyan sa airport. Sila Bong Sanchez. Si General Honrado. Na siyang general manager ng International Airport sa buong International Airport. Kaya po tayo ay nananawagan doon sa nasabing mga opisyal ng ating pamahalaan dyan sa nasabing Ninoy Aquino International Airport para yung taong ito, etong babaeng ito na nagkakalat at naghahasik ng lagim dyan sa nasabing International Airport na wala raw siyang pakialam di umano doon sa lahat ng mga airport police dyan. O bakit nga po ba hindi kayang hulihin ito ng mga airport police? No? Ito po ba ay may kasunduan para ito ay makagala sa nasabing international airport dyan sa may arrival area? Samantalang ang lahat ng lamesa ng mga transportasyon dyan sa NAIA ay nasa counter to counter lamang po ang pwede na kumuha ng pasahero. At kapag ka lumapit sa counter nyo, yung mga pasahero, sa iyo yun. Hindi yung sasalubungin mo, bawal po yun. No? Yan po ang pagkakaalam po ng inyong lingkod na patakaran po dyan sa Ninoy Aquino International Airport. No, nangyayari lamang po yan yung pagsalubong sa nasabing mga pasahero dyan sa domestic airport. Dati-dati ay sinasalubong po yan. Maganda nga po yung mga ginagawa sapagkat ngayon, counter to counter na lamang po. At kung sino yung lalapit sa counter ninyo, yun po ang inyong aatupagin at bibigyan kung ano ang serbisyong gusto niyan. No? At yan po ay isang patakaran na matagal na po. Panahon pa yan nang nasabing yung unang manager po dyan. No? Kaya hanggang ngayon, yan po ang patakaran. Kaya idinulog po natin ito sa tanggapan po ni engineer, na ngayon ay manager ng Terminal 3 na si Engineer Octavio Dina, no? Na kaya po natin idinulog sapagkat itong mga ganitong mga nagiging sitwasyon ay kailangan matanggalan na po ito ng PAS, no? Kaya engineer, yung ating kaibigan dyan, ay wag nyo na pong pagtagalin yan. I-band nyo na po, gaya ng mga ginagawa po ninyo, doon sa mga ibang dating mga solicitor, no? Na binigyan ng kaunting authorization para lamang makakuha ng pasahero doon sa kanilang counter. Ngayon ay ito naman ang nagiging problema. Kaya hindi po dapat, no? Kaya hindi po dapat manatili diyan sa nasabing nasugbo transport etong si Judaline Valenzuela, no? Hindi po natin titigilan to hanggang hindi po ito na ibaband sa lahat po ng paliparan dito sa nasabing Ninoy Aquino International Airport at saka sa Terminal 3. Para hindi na po ito makapaghanap buhay dyan. No? Kapag kaganito po ang mga solicitor, nakakahiya. Nakakahiya po sa ating mga dumarating na mga turista. At saka mga OFW, baka sabihin na lamang po nila yung mga nagpapatupad dyan sa Ninoy Aquino International Airport at saka sa Terminal 3, yung lahat ng mga representative ng mga transportasyon o yung hotel representative ay wala pong disiplina. Bukod tangi lamang po ito daw, di umano, na walang disiplinang ginagamit. Eh bakit nga?
Biruin mo, pag mumurahin yung tao, yung mga kasamahan niya, pagkatapos pagsasalitaan ng kung ano-ano na wala naman pong mga ebidensyang pinangahawakan. O ikaw man ang pagsalitaan ng ganon na wala pong ebidensya. Ako po ay may ebidensya na siya po ay piyansado lamang. Doon sa kasong kanyang kinaharap, no? At di umano, nagyayabang daw, nagyayabang na hindi siya nakulong doon sa kasong isinampa sa kanya. Aba, magyabang ka, magyabang ka hanggang gusto mo, pero titiyakin po ng programang ito na hindi na po kayo makakabalik diyan sa nasabing pinaghahanap buhayan na nga ninyo, pero inaabuso naman po ninyo yung inyong karapatan bilang isang solicitor. No? Kaya po yan ang antabayanan po ninyo. No? Para nang sa ganon ay malaman po natin kung ano po yung hakbang na gagawin ng tanggapan po ni engineer at ngayon manager ng Terminal 3 na si Octavio Lina. No? Sapagkat idinulog po natin ito para na sa ganon ay makarating po ang ating panawagan sa lahat po ng mga opisyal ng Ninoy Aquino International Airport hanggang sa domestic. Pati yung mga aviation security group, no? Mga airport police, mga VIP na siyang nagsisecure dyan sa area na yan, dapat i-ban po ito. No? Huwag po itong pinalalapit na dyan at huwag nang tanggapan at huwag na pong bigyan ng kanyang pass o yung authorization para makapag-solicit diyan sa nasabing Ninoy Aquino International Airport. Yan po maliwanag po yan na hindi po titigil ang programang ito hanggang hindi ka nasisibak diyan. No? Marami pa po tayo sinisilip diyan sa area na yan sapagkat nung mga nakaraan ay may mga lumapit po rin sa atin na tinatanggal po nila yung kanilang mga empleyado. Kaya po ito ay ang sinasabi po natin na kailangan po disiplinahin po natin yung nasabing mga nagtitinda ng mga pagkain dyan o yung kantin, no? Na mga inaabuso yung kanilang mga empleyado. Kaya nga po tayo ay muli po tayong dumudulog sa kanilang mga tanggapan. Sana ay maaksyonan po ito, etong ating mga ipinarating. Pero kung mga ilang araw hanggang sa dumating na naman ang ating programa at wala po naging aksyon, ang tanggapan ng airport police o yung tanggapan ni General Honrado, no? Hindi po tayo titigil, no? Para nang sa ganon ay maging kalmado yung mga nasabing mga transport representative o yung hotel representative. Maging yung mga nasabing transportasyon dyan, ay pagmasdan po nating mabuti, no? Yung mga totoo na mga nag-ooperate dyan. Wala na po bang mga kolorom dyan sa Ninoy Aquino International Airport at sa domestic airport? Nagkalat po yung mga taxi na nangungontrata po dyan ng per kilometer. Kung makikita po natin, doon sa Terminal 3, makikita nyo po, doon pa lamang po sa pagpasok ng entrance,
ng Terminal 3. Makikita nyo na po, nagtambak po yung mga taxi roon na ang halos mga airport police at police security guard ay wala pong ginagawang aksyon doon sa mga taong kinukuha po dyan. At ang balita pa natin ay nagbabayad ng 100 yung mga taxi na pumapasok at kumukuha at mga naka-standby dyan lamang pagpasok ng Terminal 3 hanggang doon sa International Airport. At di umano ang mga nakikinabang dito, yung mga nasabing mga opisyal ng airport police, mga police, at saka yung mga nasabing security guard. O sige po, ay ako naman po ay ina-attention ko lamang po kayo dahil kung wala naman po kayong mga tinatanggap na mga kasunduan buhat dyan sa mga driver na nangungontrata, bakit hindi po nyo paalisin? Bakit hindi nyo po hulihin? Lalo po yung mga airport police. Pag umikot dyan, lalapit yung driver, may ihuhulog. Ewan ko kung ano yung nahuhulog. Lahat po ba ng driver may nabibitawan? No? Bawat lapit po doon sa mobile ng mga airport police, may mga nahuhulog po. Pagdating naman po roon sa terminal, no, sa arrival area ng Terminal 3, yung mga taxi po doon sa may unahan, nangungontrata po yun. Halos pinababayaan po ng mga security guard. Nasaan po yung sinasabi ni General Balagtas na siyang direktor ng Aviation Security Group sa nasabing NAIA, yung mga ipinarating po natin sa kanyang tanggapan na yung mga nagsosolicit at nagiging pabayang mga security guard at mga pulis niya ay kanya pong paimbestigahan, no? Ay ang sinasabi nga ni Direktor Balagtas, no? Ay kung mayroon naman po kayong reklamo, pwede naman po kayong magsampa ng reklamo sa kanyang tanggapan. So hindi na po kailangan yon, General. Makikita nyo naman po no? Marami po ang nagiging problema dyan sa inyong mga tanggapan. O dyan sa nasabing Terminal 3, 1, 2, no? Hanggang sa International Airport. Nagkalat po yung mga durubo. Nagkalat po yung mga mandirigma. Nagkalat po yung mga per kilometer. Nagkalat po ang kotungan. O, ano pa ang sasabihin po ninyo na peaceful, under control? Ano kayo, si Ramos? Kaya nga po tayo ganito na po tayo Wala na pong nagbago diyan sa Ninoy Aquino International Airport. Bakit? Paano nga yung mga namumuno sa atin? Pinababayaan. Abay, wag po kayong magtulog-tulugan sa pansitan. Wag po kayong maging mangmang sa sarili nyong bayan. Lumabas po kayo sa inyong tanggapan, doon sa air condition po ninyo. No? Halos karamihan po sa atin yung mga naitalaga ng ating presidente ay mga nagpapalaki po ng kanilang tiyan. Yan po ba ang tuwid na daan ng ating presidente? Kahit balubaluktutin po natin, tuwid pa rin po sa kanila. Kahit marami pong nagrereklamo, tuwid pa rin. Anak ng teteng talaga, Wala na po tayong makitang magandang halimbawa sa lahat ng mga namumuno sa ating pamahalaan. Maging ang ating kapulisan, may hawak na nga pong warrant. Pagkatapos, biruin mo ang investigasyon, aabutin ng maghapon,
Grabe naman po kayo dyan. Ha? Sargento? Ha? Biruin mo, closed door ba ang inyong pag-meeting? O closed door po ba pagka may iniimbestigahan po kayo? Eto po ba nga nasabing nirereklamo sa inyong tanggapan at tinuli po ninyo? Kailangan pa po ba ninyong imbestigahan po yan? Hindi na po. Dahil nanggaling na po, mayroon na po itong demanda. Mayroon na po itong reklamo na isinampa sa kanya. Kaya kung ang pagbabasihan lamang, yun nasabing fingerprint lang. At saka yung mga picture na ito nga po ay nahuli na po ng inyong mga tanggapan. O, daw po kayo ha, ang talagang procedure, ha, kapag ka nahuli, ha, sa kagaya nitong kaso, saglit lang po ito, no? Pagka napicturan, natamark, at napicturan back to back, side, left side, right side, front picture, ay tapos na po yon. Tapos, dalhin na po ito sa loob ng kulungan. No? Kung magpapiyansa man, karapatan po niya yon. Pero, magpapiyansa siya, doon po siya sa loob ng kulungan. Hindi po yung bibigyan nyo po ng VIP treatment. Ano yan? Sinapoles? Magkano po, sir? Sargento? Ha? Yung mga kasunduan ninyo, kung kaya nagkaroon po ng VIP treatment. Eto si Valenzuela. Nagtatanong lang po Nagtatanong lang po ang programang ito. Okay, dakuha naman po natin yung iba. Na? At yung mga ibang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Etong nasabing mga pabugso-bugsong ulan ay mabigat, no? Sapagkat marami po yung mga nagrereklamo na halos wala po silang masakyan. At kung wala naman po silang masakyan, at kung may masasakyan man sila, hindi naman po makakadaan doon sa mga bahan lugar. O, di ba? Ay tayo marami pong mga mayor ang mga nagyayabang na may mga magaganda silang programa sa kanilang mga lugar. Okay, unahin na po natin doon sa Quezon City kay Helbert Bistek. No? O Mayor Bistek. Medyo pumunta ka nga roon sa Santa Mesa o sa Quezon Boulevard para makita nyo po yung baha roon. Kahit dyan sa inyong mga lugar ay hindi nyo kayang tanggalin yung mga baha. Nasaan po yung laki ng mga budget at pondo ng lungsod ng Quezon City. Pagkatapos, wag na po doon sa Quezon City, sa Maynila na lang. Ang sinasabi po nila, buhayin ng Maynila. Ano po yung magandang naging proyekto ni Mayor Lim hanggang ngayon kay Mayor Joseph Estrada? May nabago po ba? Diyan sa nasabing Maynila, wala po. Ano po nabago sa Maynila? Yung mga kuratong. Yung po ang nababago lamang. Yung mga nakapwesto. Yung mga district director na nagpapasarap po sa kanilang mga tanggapan para linggo-linggo po ay may makarating sa kanilang mga tanggapan buhat doon sa mga illegal vices. Kagaya ng Video Carrera, wetting, esituluting. Yan, talamak po yan. Diyan sa Maynila, talamak pa rin po sa Quezon City, sa QCPD. No? Marami po ang wetting. Anak ng wetting talaga kayo. Hindi na po nabago. Maging itong Pasay.
tinagurian Sin City. Pagkatapos, napakarami pong mga illegal dito. Sinasabi nga po natin, yung mga boltyo, yung mga illegal terminal ng mga kolorom, illegal terminal ng mga bus, jeep. Wala pong nagiging aksyon ang tanggapan ni Mayor. Nagpadala po tayo ng letter sa kanilang tanggapan, pero ano pong nangyari? Hanggang ngayon po, wala pa pong sagot. Iniintay po natin maging yung kanilang administrator, no, o yung admin doon sa sagot, sapagkat tatakbo po na naman ang nasabing anak ni Mayor Calixto o si Mark Calixto ng isang konsyal. Sino po ba ang mga naghahasik ng lagim dito sa Pasay? Sino po ang mga nag-aalaga ng mga illegal terminal at mga kolorum po dito sa buong Pasay? Ang balita po natin di umano, yung kaanak ni Mayor, no? Ni Mayor Calixto. Kaya nga po tayo lagi po tayong nakaganon dito sa may Pasay, sapagkat dito marami na pong ugong-ugong. Ano yung sinasabi niyong wala pong lalaban sa inyo? Mayroon na po. Isang tao lamang po ang lalaban sa inyo at hindi na po kayo makakabalik sa inyong pwesto. At yan po ay pakinggan ninyo dito sa programa ko. At isang araw, pagkatapos po ng mga ulan nito, ay atin pong kukunin yung kanyang magiging katunggali sa 2016. Kung maiinganyo po ng mamamayan ng Pasay na siya ay tumakbo sa pagka-mayor, sapagkat nalulungkot na nga po yung mga mamamayan ng Pasay na wala pong pinagbago ang Pasay, no? Dumarami po ang mga building dito, dumarami po at lumalaki ang tax po dito. Nasaan po yung sinasabi po na pag-angat ng nasabing Pasay? Naglalakihan po ang mga building dito. Ay nasaan po yung sinasabi po natin? Nakita po o income ng Pasay. Sinasabi rin po doon sa ating mga nakuhang impormasyon na di umano, eto si Congressman Amy Calixto, ay wala naman pong ginagawa sa kanyang mga project, kung hindi yung ang ginagawa po nito ay 70 million ang kanyang pondo. Saan po napupunta? Yung bakuna? Yung po ba? Yung bakuna sa aso? Yung patubig? Yan po ba gawain po ng maunlad na Pasay City? Bago ang reklamo po ng kanyang mga tauhan o yung mga job order o yung mga ibang empleyada sa City Hall na wala pa po sila nasisweldo, 4 months na o 6 months ang mga nakakarating sa kanyang tanggapan. Gaano po katotoo, Mayor Calixto, na ang mga yan, sana bago po kayo nagpagawa ng City Hall, inunan nyo po muna yung sweldo ng mga job order. Inunan nyo po muna yung sikmura ng inyong mga tauhan. Hindi po yan dapat inuuna yung pagpapaganda ng City Hall. Alam nyo kung bakit? Hindi naman po makakain yan no? Dapat kinumpleto nyo na po sana. Ang halaga di umano na nasabing pagpapagawa 300 million plus. Akalain mo yon? Tandaan po ninyo 300 million plus ang halaga ng pagpapagawa ng City Hall ng Pasay.
pag-aralan nyo pong mabuti kung saan po, kung sino ang kontratista po niyan. Ha? Napakaraming naging mayor sa Pasay City. Pero hindi po tumagal na ang kanyang mga empleyado o yung mga job order ay wala pong swelduhin. At umabot pa hanggang sa 6 na buwan, wala po silang sweldo. Hindi po ba tayo naaawa doon sa mga empleyado po ninyo, Mayor? Ha? Pagkatapos sasabihin at wala pa raw tatalo sa nasabing Mayor ng Pasay City. No? Baka mapahiya kayo, Mayor. Sapagkat kung ang mamamayan ng Pasay ay patuloy na magbubulag-bulagan at patuloy din na magmaang-maangan doon sa mga ginagawa ng mga nakapwesto ngayon. O, di ba? Alin? Kailangan na pong kumilos ang mamamayan ng Pasay. Kumuha na po kayo ng ipambabato nyo sa 2016 para sa national election o yung sa local election. Kaya nga po iba't ibang isyo ang nangyayari po rito. Kagaya po nung 21 million di umano doon sa seminar sa Puerto Princesa. 21 million po raw yun. Ha? Ng mga liga ng mga barangay. No? Kaya nga po tayo, ang kailangan po natin ay linawin po nating mabuti. Doon po sa lahat ng mga nakikinig. Sa iba't ibang lugar ng Metro Manila hanggang sa probinsya. Bibigyan ko po kayo ng tip. Sa iba't ibang lugar, gaya ng Muntinlupa, Parañaque, Pasay, Pasig, Caloocan, Quezon City, at sa iba pa lugar. Dapat maging mapagmatsyag po kayo. No? Maging sa buong Bicol region. Kailangan po ang inyong mga mapagmasid. No? At kailangan matuto po kayo. No? Matuto po kayo na ang inyong mga gagawin sa 2016 ay pag-isipan nyong mabuti kung sino ang inyong isusulat sa balota. Malapit na po yan. Nakita nyo po, marami na po lumalabas na ads sa TV. No? At akala nyo po ba, yung mga lumalabas sa TV na yan, iyan ay isang propaganda na po. No? Kung nung mga panahon ng baka ma-overspending na naman kayo. Ha? At sa bagay, ang na-overspending lang naman yung mga kalaban sa politika eh. O, sino-sino po yung mga nakakulong? Mga oposisyon. No? Kaya yung sinasabi po natin, ngayon pa lamang po pagkakunentan nyo na po yung mga propaganda po nila sa TV. Yung kagaya ni Alan, kagaya ni Ping. No? Mabuti pa si Boy Logro no? May pakinabang. No? Kapag tinuturo niya yung pagluluto, no? Sa mga nanay, maganda, no? Pero itong mga namumuno ngayon, natatakbo sa 2016, makikita nyo na po ang kanilang mga kagustuhan
At sabik na po silang maluklok sa mataas na posisyon. O, sino-sino yung mga naghahangad ng mataas na posisyon? O, unahin ko na po si Trillanes. Ha? Yung Oakwood Mutiny. Ha? Kaya nag-mutiny sila doon sa Makati dahil mayroon silang sariling agenda. O, sige nga, sabihin nyo sa akin, no? Pagkatapos, di ba, sinasabi ni Trillanes, kung hindi siya mapipili, tatakbo pa rin po siya ng pagka-vice president ng kanyang partido. O, di ba? Tingnan nga po natin kung makakakuha ng malaking boto si Trillanes sa 2016. Etong mga nasabi sila Cayetano, ha? Makakakuha po kaya ng malaking boto? Dahil doon sa kanilang pagbubulgar, nakita nyo po, ngayon ay mga naglaylo na po. Sino po ang mga naglaylo? Ha? Cayetano. Yan po ang mga naglaylo doon sa mga nasabing investigasyon dito sa Vice President at saka dito sa anak ni Vice President si John Binay. Nakita nyo, di ba? O ngayon, nasaan po si Cayetano? Uy, sanay na sanay po yan. Ha? Sanay na po yan na lumaban ng baliktaran. O, nakita nyo? Sino ngayon ang nagbubuga ng mga katiwalian na sinasabi? Di ba? Si Trillanes. O, ay panay ang ngawa ni Trillanes, ba't hindi mo sampahan ng demanda? Si Vice President, sampahan mo na para maniwala ang taong bayan doon sa mga ibinabato mo. Ay lahat ng mga sinasabi po ni Senador Trillanes, pag-aralan nyo pong mabuti. Hindi po kakilala ng inyong lingkod yan. At maging si Vice President Binay ay hindi ka pa nakakaharap yan parehas. Alam nyo kung bakit? Kaya ko sinasabi at ibino-broadcast etong mga nalalaman natin at mga sinasabi po nila sapagkat kung ang isang media ay hindi po iisiping mabuti yung kanyang sinasabi. At kung yung mga nakukuha pong mga impormasyon, no, totoo naman po na lahat ng mga sinabi ni Senador Trillanes na kapag hindi siya napili ng kanyang partido, tatakbo pa rin po siya ng pagka-Vice President. O, di ba? Hangad niya yung pinakamataas na posisyon. Ano po ba ang nagawa ni Trillanes habang siya ay senador? Ilang taon na po siya dyan. Si Gringo, ano po ang nagawa po ni Colonel Gringo Unasan, na ngayon ay senador? Napakatagal na rin po. Ano po ang pinaglalaban ng mga yan? No? Ay sinasabi nga po natin maging yung mga grupo po ng mga guardian, hindi po believe sa kanilang mga dating inidolo. Kagaya ni Gringo, kagaya ni Trillanes, sino-sino pa. O, kayo man, ano iisipin ninyo? May nagawa po ba sila? O, yung mga senador po natin, na halos butasin na lamang po yung kanilang mga upuan, may nagawa po ba na mga batas para sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino? Wala. Kasi nga, hindi rin po sila abogado. Paano po sila makakagawa ng batas? Dapat, para sa akin lang po hindi ko naman po sinasabing kailangan pong maging abogado ka para maging senador ka. Pero dapat, may kaalaman ka para sa paggawa ng batas. Pero kung ikaw tatakbo lamang dahil ikaw ay isang superstar
O ikaw ay isang sikat na artista. Wala ka naman pong gagawin kung hindi magtatumbling, mag-aarte doon sa Senado o sa Congress. Aba, hindi po tama yon. Biruin mo magkano po ang sweldo ng senador at congressman. Pera po ng taong bayan ang inyong mga sinisweldo. Pagkatapos po, wala man lang po kaming pakinabang sa inyong mga ginagawa. O, di ba? Napakarami pong mga artista. O, sino-sino pong mga artista na nasa Senado? Gis Lapid, Alito Lapid. O, di ba? Bong Revilla, Jinggoy Estrada. Sino pa? Kayo na po ang humatol. Ha? Ay, para sa akin, no? Para sa akin lang po, no? Kayo po ay may tamang pag-iisip. Sa ngayon, nakikita po natin, ano? Yung pong ginawa ng una, na nanumpa ang lahat ng kanyang mga sumusuporta. Aba, kung makikita nyo po, napakarami, di po ba? Napakarami. Aba, ay maaalarma ka naman. Ha? Dahil sa dami ng mga sumusuporta po dito kay Vice President Binay. O, di ba? Sa iba't ibang probinsya ay pumunta po rito para lang sumuporta sa nasabing Vice President ng ating bansa. O sa palagay nyo, kapag sumuporta po kayo dyan sa nasabing kay Vice President, kung anong swerte ng ating Vice President, swerte rin po ba kayo? Kagaya niyan, marami pong mga partido ang mga bumaliktad sa kanilang mga kasama at sinipa doon sa kanilang mga partido dahil hindi nagiging maganda. O, di ba? Dahil hindi po nagiging maganda ang kanilang mga ginagawa sa kanilang partido. Iisang grupo po sila pagkatapos nasa kabila ka. Ano ka, balimbing? Mali. Yung mga ganyang mga kapartido, naglalaro po sa dalawang partido. At yan, kapag ka naglalaro sa dalawang partido at hindi mo maipirmi sa isang partido lamang, tandaan po ninyo, hindi lamang po balimbing ang tawag dyan, hunyang. Oh. Nag-iiba't ibang kulay. Pero, kapag ka ang kapartido ninyo ay diyaan lamang po sa kanyang partido at hindi po umaalis, maging malakas man ang mga kalaban nila ay hindi siya aalis. Yan po ay totoo na magiging magaling na opisyal ng ating pamahalaan. No? Eh, kaya doon po kayo pumirme. Ha? O, kaya sinasabi po natin, kaya po yan ang sinasabi po natin na ang nasabing ano natin ay hindi po basta-basta. No? Alam mo ang mga hinahangaan po natin na opisyal ng ating pamahalaan. Ha? Na kailanman kahit hindi po magsalita, amoy na amoy, nakakarating mula sa Bicol hanggang dito sa buong Metro Manila ang mga ginagawa. Sino yon? Ay yung mga partido
nila Gobernador Egay Talyado, Secretary Velas at ang kanyang mga grupo. Yan po ang sinasabi natin, na ang kailangan po natin yung mga totoong mga politiko, hindi lamang yung sinasabi natin. Okay, at yan po yung inaano natin, ano? At gusto po natin na ang nasabing mga partido nila Gobernador Egay Talyado ay pupurihin po natin, no? Pupurihin po natin 'yan sapagkat sila po, bagamat nanduroon sa napakalayo na lugar, no? Ayon sa ating chief reporter na si Lawin at mga mamamayan ng Bicol, yung buong Bicol, hinahangaan po, diyan sa Camarines Norte, hindi lamang po sa buong Camarines Norte hinahangaan etong nasabi si Egay Talyado at saka si Secretary Velas, no? At hanggang dito sa Maynila, nakakarating po ang amoy at singaw ng kanilang panawagan, no? Na talagang ang mga ginagawa nila Gobernador Egay Talyado diyan sa Camarines Norte, sa buong Camarines Norte, ay maganda. Hindi po yan salita. Makikita po at nakikita ng mga kababayan po ni Gobernador Egay Talyado yung kanyang magagandang ginagawa. At kaya po tayo, ang panawagan natin lagi, sana yung lugar po na yon ay hindi rin po naging nasalanta ng bagyo natin o yung typhoon, no? At nakakalungkot isipin na yung kanilang mga lugar doon ay sana maging maganda, no? At okay, at yan po, no? At kailangan po natin, yung sinasabi natin ay totoong totoo. Huwag po tayo maniwala doon sa mga salisalita o yung paramihan ng tao, no? Huwag po tayo maniwala dyan sa mga salisalita sapagkat yung salita po na hindi, wala naman pong gawa, hindi po maganda, no? At mamaya po at tayo naman po ay okay, at okay, bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita, ay mag-commercial muna tayo, at wag po kayong bibitaw at muli po tayong magbabalik pagkatapos po ng ilang paalala. Sa puso, sa isip at sa panaginip, kasama kapiling kita. Laging mayroong bukas, laging may pag-asa, pagkat tuwina'y naandun ka. Malayo man, abot kamay kita, aking padarama, pag-ibig na walang kasing ganda.
pag-asa, ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap. Dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Sa pangungulilay, laging iniisip, naroon at naghihintay ka. Lungkot sa aking puso'y agad naglalaho, dahil alam kong nandyan ka. Darating din ang umaga na dala-dala'y pag-asa, ang ngiti sa puso ay madarama. Araw ay muling sisikat, tanglaw sa bagong pangarap. Dahil kahit kailanman o nasan ay abot kamay kita. Abot kamay kita. Pabahay ang pangunahing benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdag ginhawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagamot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Siyang balita, ano? At itong ating mga tinatalakay ay napaka-importante po para doon sa mamamayan po na talagang SS. At yan ay yan po yung ating mga ipinararating po sa ating mga kababayan, ano, na talagang kailangan po natin. Tayo po ay ngayong 2016 mapagmasid po tayo, no? Makiramdam, maging matalas po ang ating pakiramdam at yung ating mga gustong iboto kailangan, no? Alam mo, at hindi lamang
yung mga nasabing mga taong yan ay basta na lang nakaupo ay wala naman pong ginagawang maganda at maging ang mga proyekto po nila ay palpak at wala po tayong nakikita kung hindi magpayaman po sila sa kanilang mga ginagawa. Wala. Okay. Hayaan mo na. At si Ma'am daw at may pang tawag doon sa smart. Oo. At yaan ang ating at yaan po yung ating mga ginagawa para maiparating po sa ating mga kababayan. Ha? At para maging sa ngayon, kaya natin kinakalampag ang ating programa. Huwag na po tayong pumayag na lagi na lamang pong ganon. No? Wala pong mga nagagawa yung mga opisyal na napakatagal na po sa kanilang pagsiservisyo publiko, pero ano po ang mga ginagawa po nila? Ay dito sa Maynila, sinasabi nila, buhayin ang Maynila. Ano po ang nabuhay po sa Maynila? Yung mga illegal terminal ng mga kolorom, yung lumulubog po, yung mga buong harapan ng City Hall ng Maynila, yung nagkalat po ng mga illegal vendor sa iba't ibang lugar. Diyan sa Divisoria, Carriedo, no? Hanggang sa ilalim po ng tulay ng underpass, makikita nyo po yung mga illegal. Grabe. Kutungan dito, kutungan doon. Ha? Yung nasabi 1602, no? Diyan sa Maynila, talamak po. Nasaan po yung direktor na pinagyayabang ng nasabing mga opisyal ng ating pamahalaan? May nagagawa po ba? May nasisibak po ba? O nakita nyo naman po, diyan sa nasabing Maynila, mismo sa headquarters. Ha? Yung nasabing illegal, dating illegal, ano na yan, ay nakatakas mismo sa loob. Ha? At inilabas po ng isang pulis, pero nang mailabas, nagpaalam po sa kanya na magsi-CR lang, pinayagan ng tarantadong pulis na yan. No? Illegal recruiter. No bill. Ha? Pagkatapos hanggang ngayon nakakalaya yan. Hindi pa rin nahuhuli hanggang sa kasalukuyan. Mga lintik kayo, hindi pa kayo tamaan ng mga kidlat. No? Para na sa ganon, yung mga illegal recruiter na naghahasik sa loob at labas ng ating bansa, dapat yan inaanod na po yan no? Maging yung sinasabi po na nasabing si Mayor Duterte ng Davao na ang lahat po ng mga kriminal ay pinatataba di umano ni Department of Justice de Lima. Ha? Ay ang nakikita po natin, di ba? Bakit na nagkakaroon pa raw ng negosyo? Hindi pa po pinatataba samantalang sa lugar po nila ay hindi po pwede po yan. Ayon nga sa kanya kung siya ang naging presidente, yung ginagawa po ni Jun Abaya sa LRT, pupuntahan niya sa opisina at sisipain po niya. Nakita nyo? Lahat naman po maganda ang kanyang mga balakin. No? Nasaan po yung sinasabi po natin? Yung CHR natin, yung kapag ano tayo, ay nakikita na lamang po natin yung mga pulis. Okay. At yung mga pulis lamang ang nakikita natin nagkakasala, pero yung mga civilian na talagang pumapatay ng lahat ng ating mga kababayan o yung mga kasundaluhan natin, kung makikita nyo po,
yung mga nangyayari po sa ating kasundaluhan, sa ating kapulisan, sa ating mga sibilyan na ginagawa na lamang po nila ang kanilang kagustuhan. Magkaroon lamang ng sariling bansa sila. Yung BBL. Okay. Nakaready ako. Okay, Ernie, magandang hapon sa iyo. Yes, magandang hapon sa iyo. Sa pagkakataon ito, medyo choppy tayo, kapatid na Eddie Rosales, ano? Okay. Nais ko lang bigyan ng daan ng pasasalamat dito si Police Inspector Edwin B. Buca ng PCP Pistel. Kasama na rin dito ang Station Commander na si Police Superintendent Redentor Abasag Orsano. Yan ang EFP ng nasabing istasyon ng Police sa Uno. Okay. Okay. At tayo nagpapasalamat dahil nga dito sa pagkakahuli rito sa wanted na nagngangalang Akiro Morata E. Recatrante. At ito'y maraming kasong kinasasangkutan tulad ng pang-hold up at ganun din ang iba't ibang kaso na kinasasangkutan dito. At agad na tinugon ito ng nasabing Police Station 1 sa isinagawang operation. Ang pinangunahan ito ni Police Inspector Edwin B. Pugan. Take note ang pangalan ha. Okay, ito yung recorded yan. PCP Commander ng Pretel. Binabati natin yung mga pulis na hindi natin maituturing na inutil, ano? Pero dito sa lugar ng area ng Quiapo, bagamat kaibigan natin si Kapitan na Anisete, itong si Romel Salandana na Anisete ng Plaza Miranda. For your information, nung isang araw may binaril na babae rito na animang tama di umano nito. Pero yung unang pangyayari na insidente, patay si Nanay Kali. Okay. Go. Namatay. Sinundan ito ng pangalawa, sinaksak naman yung lalaki na di umano tauhan ng nasabing Marian. Ito ay, kung nakakamali, ay serious din ito. Sinundan ni Marian, itong si Marian ay nakaligtas, pero may tama ito. Okay. Go. May tama. Kaya nananawagan tayo kay Kapitan Romel Salandana na 7, kung may pagkakataon ka, imbitahan mo yung mamang pulis na kaibigan natin na ito. Hindi naman natin tinatawaran ang kakayahan niya sa beat patroller. Pero nung isang araw nakita ko may mga pulis. Okay. May mga pulis na siyang inilagay doon dahil sa mga informasyon na kalap natin, banggain ito sa mga kabuhayan tulad ng peso. Hindi naman natin tinutukoy ang ilang kapatid natin Pilipino-Muslim, ano? Oo. Dahil kasi maraming Muslim sa area na yan. Oo. Sa may Carriedo, kapatid na Eddie Rosales. Kaya lahat na sinasabi ko, take note. Tungkol naman sa mga hindi ko dinig, kita ko naman sa pinamagatang sinasabi ng ilang mapagpasid nating mga kababayan na isang tamakmak na illegal sa Maynila ay may mga samot-saring mga tinatawag na tatlo tala. Okay. Na yung tatlo tala na yan ay mahabang simento yan. Na ang tayaan dyan, hindi pwede 100 lang. Okay, magkano? Aba, 1,000. Kinakailangan 1,000. Pero bang mga ina ng tahanan at ama ng tahanan na walang ginawa kundi minom ng alak, ang ilan naman nalugmok na yata sa kumuloy na walang pag-asa, hindi nauuntog ang mga ulo. Sa hirap ng buhay ngayon, alam natin, yung 50 pesos napakahirap itaan, maging 20 pesos, ano? Okay. Nangyayari, ang mga anak nagpalabig sa karsada at tatapakan na bagay ng pulis ito. Ako po, si Mario Joseph, hindi ko dinig na naman, kita ko na naman. Ang ilan, hindi ko tutukoy ng mga presinto, pero actual to, sa nasabing sa Popoy, yung pera. Okay. Nakasakit Oo. Ito naman mga barangay chairman, nakakaway-kaway, tulad ng mga kagawad, humahawak pa ng mga illegal, at kapag tinanong mo, sasabihin, hindi ka nila, pero sila pala nagpapatakbo. Ito sa lugar ng area ng Maynila. Okay, at Ernie, kung yung sinasabi mong mga kagawad o barangay captain na siyang may hawak diyan ng mga illegal vices, i-text mo sa akin yung mga tarantadong yan ay talagang wala na pong pagbabago ang ating bansa kapag kaganyan, Ernie. Oo, tama ka dyan sa pinuputo. Pero pag kami, bumaba na tayo, tinetext ako, nananakot pati naman ng hudas. Manakot sila doon sa... daw kami magkapatid na Buwan Brothers. Papatay daw kami, tatargetin daw kami. Wow, Oo, ayan ang mga banta nila di wow. Ito naman, sa SFPCP, didiretsahin ko na, huwag magdaramdam yung commander dyan, ano? Okay. Maraming nagre-reklamo sa inyong lingkod. Pinepera daw ng mga pulis yan. Saan lugar yan?
SM sa PCP1, Smoky Mountain. Pero napakabait ng kanilang Colonel eh. Okay, sino? Redemptor Kabasa Bolsano, napakabait yan. Sa SM yan, sa SM. Pero itong mga tauhan na tinamahan ng magaling ni Aramanyon yata ito, nang tunguhin ko ito, nakadyaryo pa siya, hindi ko lang masabi sa kanya, puro mamungutong yung mga tauhan mo eh. Ayan, ang pinakamabigat. Dediretsahin ko na, babasagin ko na yung mga tinamahan ng mga udas. Alam mo bang may karanasan ako, hinihinga ng 20 milyong nahuli ng sidecar dyan. Wow, 20 Hindi mil? walang yaya mga yan. 20 mil ang hinihingi sa sidecar? 20 mil ang parang bagay siyang tulala lamang at tatawa-tawang sinisin parang Doberman sa loob-loob ko pag nakarating kay Eddie Rosales sa programa na Wawaksang Balita, may paglalagyan ka, mamapulis ka. Okay, at yung nasabing hinihingian ng 20 mil, Ala na, naka-detain na sa Rehabilitation Action Center at nagsagawa na ng legalidad na proseso. Alam mo, kasama ko sa banda to eh. okay. Tani pangalan nito yun ang binulong sa akin, hinihingan daw ng 20 mil. Ano bibigay nito, sidecar boy lang to. Oo nga grabe naman Wala sila. niya ito pero nakuha ko ang pangalan nito. Minsan tinitingnan ako ng masama, akala niya makukuha niya ako sa tingin masama Oy, tusukin mo ng Akala pagod niya, mo. we are not formerly assigned at Civil Relations Service, ang Forces of the Philippines. Lalo na ikaw, kilala ka sa ang Forces Radio. Isa ka sa pinakamagaling, pinakamahusay. At isang magiting na freedom fighter na akala walang kinatatakutan, Mr. Eddie Rosales. Kaya naman ako yung mahanga sa iyo at kinakamusta ka nga ni Mr. John Padil. Okay. At Kaya sabi ko nga kay Mr. John Padil, wag ka nang lumawak sa amin, napakalaki na sinasahod ko kay Mr. Eddie Rosales. Magbe-birthday ako, kapatid ko. happy birthday, advance happy birthday, kapatid. Morte ko, bibigay ko pangalan ng tinamahan na hudas na pulis na ito. Okay, go. Baka akala nito naglalaro tayo ng ping-pong sa lahat ng dako Hindi ka naman mission natin Sige. Ako pinalalampas ko lang lahat. Pero pag kinakailangan boltakin natin itong mga hudas na ito, dahil may pinagmamalaking mga ninong to Yan ang mga ninong niyan, yung mga nasabing mga ninong niyan na nandyan lang sa paikot-ikot. Ang pinagtataka ko, kaya nga sabi kapatid. ko, pag nakarating sa aksyon balita kakampito ni Mr. Eddie Rosales, may paglalagyan kayo. At hindi natin titigilan yan, At sa susunod na Martes at Merkules, tatalakayin muli natin yan. Pero pinasasalamatan ko si Police Superintendent Redentor Kabasa Bolsano. Take note ang pangalan ng Station Commander. Napakabait niya sa Station 1. Okay. At itong shipping niya si Pugan. Okay? At gano'n na rin sa Station 3 si Michael Garcia. Okay. Yan yung nanguna sa Station Anti-Illegal Drugs sa Maynila. At for your information, I'm the one responsible for those illegal drugs Okay. in the Manila area. Pagka sa ganyan ay saludo tayo pagkadating sa drugs ang kanilang kinakalapag. Paki-take note mo pangalan ng mga matitikas na pulis na tumutupad sa tungkulin. Okay. Kung nakikinig ang PF General, yan po ang kinakandidato naming mga pulis na tumutugon between life and death sa mga kalawang na di po nang itinuturing lalo na sa lungsod ng Maynila na sumusok po sa mga illegal na droga sa Maynila. At ang umuna po naman, si Michael Garcia ng Station Anti-Illegal Drugs. Gano'n na rin si Station 7, si Anthony Cook, Police Inspector. Take note ang mga pangalan at sa Mother Day, pasyalan mo si Kapitan Salandanan Alicete. Bakit 3 beses kami pinapastang dyan sa lugar na yan? Oo nga, kaya nagtataka ako, di ba ang lapit-lapit lang ng kanyang presinto? Bakit patuloy ang patayan dyan sa lugar na yan? Ano yan, mga binabaril o sinasaksak lang? Wag naman magdaramdam, gagamitin ng damdamin. Meron yung isang hanggang dyan Ayoko sanang sabihin sa'yo, yung pinaka-desk officer sa Kapagsumbungan, nakatalo ni kapatid Eddie Buwan Okay. Kasi nga, nanguhuli siya, merong way of discrimination. Naku Inuhuli niya yung mga tinuturo lang sa kanya, pero yung mga nakabalampang sa gitna, hindi niya inuhuli. Yan yung sinasabing ang butas, yung maliit na butas ng karayom, hindi niya nakikita yung butas ng palakol. Ayo, tama ka. Kaya galit na galit ang kapatid na Eddie Buwan. Medyo inahablas dahil ito, nakayayat ito sa problema. Alam mo naman to kapatid natin na to, mahilig sa beto process to sa awiting ni Bon Jovi. Kaya lang yan. At please take note the name. Mga kandidato para Police Superintendent
Redentor Olsano, Kabasag Olsano, at itong si Michael Garcia ng Station 3, ano na rin si Anthony Co ng Station 7 na walang humpay sa pagsumpo sa kalawang ng lipunan. Pero hindi ko pupurihin yung SMPCP Okay. Malapit ito sa Road 10 at Okay. hindi ng mga pulis yan. Sa Road 10 yan, ha? Road 10, ha? Road 10, Road 10, SMPCP pero handle ito, nasasakupan din ito ni Police Superintendent. Baka hindi niya alam mga trabaho ng mga polis niya. Okay. Puro pangungutong ang ginagawa daw di umano yan. Gusto lang magkapit-kapit visit na mga mamamayan pero umaatras lang yung ilang inanantahanan. Okay, Ernie, yan bang Road 10 na yan? Diyan yung sa may malapit sa impounding area ng mga... Yes, correct ka dyan. Okay. Tanda mo kalagusan ito, Malabon, Nabotas. Okay, Tandaan ka okay. dyan. Okay. Alam mo dyan, minsan sarado pinto. Ganon? Mga nakahiga pa, nakahilata pa. Uy, sarap, ano? Ang sarap. Ayoko lang makasakit ng damdamin. Pag binati mo, suplado sa internasyonal ng mga tinabahan ng mga magagaling Ganun ba? Oo, kaya gusto ko, isama kita, isuot natin yung dalawa nating plake. Makakala, nagbibiro tayo Oo. At, sabi, dumadampot ng po, for your report, for those who are now watching our Wawaksang Balita Kakampi, father of the share program, Mr. Eder Rosales, sinasaluduhan po yan, inaabangan po yan. Kami po'y sumisigaw para po doon sa kampanyang dapat purihin at dapat bigyan ng pagkakataon sa mga posisyon. Ito po ng mga ating kaibigan sa Kapitan na Saladalan 7, napakabait ito. Pero merong mga tao na lihim. Sana naman daw mabigyan sila ng pagkakataon. At ganun din sa Internal Affairs Service, itong pinaka-Colonel Heavy dyan, yung daw kanilang allowance, hindi pa nabibigay. Yung specialty allowance sila, hindi pa napapakaload daw di umano sa kanila. kailan yan? Kailan? Okay, meron daw silang dapat matanggap. Paano napisay ko kung natanggap na to o hindi pa. Kaibigan ko rin dito yung pinaka-Colonel direct to the point na tayo. Hindi pa rin natatanggap. At may nagte-text pa sa atin, pinararaan sa programa mo. Okay. Kung nila naman arawas bilang MMDA naman. Oh? Tututukan ko kapatid na Eder Rosales ang lahat. Sige. Security guard. Yung mga nagpapatakbo ng security guard Oo. na tiniyan sahod at nakatapos tinatakot pa yung mga security guard nila. Papuntahin mo rito yan. Yan ang gustong-gusto ko, yung nananakot na mga kumpanya. Tiniyan sahod. Oo. Ngayon, those who are now watching our program, international to, alam natin, naging ang ating butihing mga general. Ako po, si Ernie Juan, na lumalantad sa inyo at kitang-kita ko po ang galaw ng bawat hanay ng Philippine National Police. At sa Mother Day, kami po dalawa ni Mr. Eder Rosales sa magpatuto. May dala akong camera na. Okay. Dala na ako. Go. Kaya sabi ni Jun Padil, kunan daw kita dahil namimiss ka na niya. Matalas kay Mr. Danny Bonifacio. Ay, nasaan ba yan si kapatid? Kapatid, hanggang dyan na lamang ang pagbabalita natin. Pero pinasasalamatan natin si Police Inspector Edwin D. Pugan na siyang nanguna sa operasyon. Sa pagkakahuli po naman dito sa sinasabi nilang kalawang ng lipunan na ito. Okay. Na tinamaan na magaling. Itong si Akiro Morata y Recaprente na ngayon po ay humihimas sa mainit na rehas na bakal para papanagutin po sa kasong inihain sa kanya ng ating alagad ng mata. Pansamantala para sa Wawaksang Balita Kakampi, ito po naman ang inyong lingkod, Ernie Juan, reporting. Okay, maraming salamat kapatid na Ernie. Yan po yung ating investigative reporter sa WPD, no? O yung sa Metro Manila. Sapagkat sinasabi nga po doon sa kanyang report, marami po ang nasabing mga presinto o yung mga commander yata di umano napatulog-tulog lamang sa pansitan yung kanyang mga tauhan na hindi yata nalalaman ng mga opisyal ng ating PNP, no? Yung mga nangyayari sa kanyang kapaligiran. Kagaya nga po na sinasabi ni kapatid na Ernie Buwan, yung kutungan, talamak po ang kutungan diyan sa SM. At doon sa nasabing malapit sa Road 10, talamak di umano, ay sabi nga niya yung mga kapulisan po doon ay pakuya-kuya-kuy lamang. O, di ba? O ano yung sinasabi po ng direktor natin?
Pumasyal po kayo, Direktor, doon sa mga tanggapan ng inyong mga tauhan para na sa ganon ay masorpresa naman po ninyo yung patulog-tulog sa pansitan at yung mga pakuya-kuyakoy at yung mga illegal gambling na nagkalat sa iyong nasasakupan. O, di ba? Ay dapat ipagpatuloy po natin yung mga kampanya natin doon sa nasabing one strike policy o yung no take policy. O, dalawa na po nga yun eh. O, di ba? No take policy, one strike policy. O, panay sa 1602 po yun. No? Eh, ang nasisipa lamang po yung mahihina at maliliit at mabababa ang ranggo. Pero yung mga opisyal po natin na matataas, hindi po yan nasisipa. O, kailangan po sipain na po yan. Yung mga wala pong mga ginagawa kung hindi mangutong. No? Kagaya po ni Sargento Maliksi. O, ina-attention po natin, Sargento Maliksi. No? Ay, apelyido mo lang eh. Maliksi na eh. No? Eh, yung nasabing yung negosasyon doon sa mga nahuhuli mo. O, eh, yun po, nagtatanong lang po tayo ha. Ay, aywan ko kung kaano-ano ka ni Governor Ayong Maliksi. O sana, kasinliksi ka rin ni Governor Ayong Maliksi na ngayon ay siyang chairman ng PCSO. O, di ba? O, buti nga, binabati ko pa kayo eh. Samantalang hindi naman po kayo dapat batiin eh sa mga pinagagawa po ng ating kapulisan. No? Doon naman po sa may QCPD ay may nahuli doon na 2 truck ng mga paihi. Di umano, nagkaroon po ng lagayan at muntik pa nga po magkabarilan dahil sa ginamit po ang pangalan nung nasabing isang grupo. Yung nasabing SOU at saka DID. O, District Intelligence Department, ano? O Division. O yung SOU, yung ano ba yun? Special Operation Unit. No? Yan po, di umano, ang mga nakahuli doon sa 2 truck na ayon doon sa nakuha po nating impormasyon, kulang-kulang 2 milyon ang nagkaroon ng lagayan at nung araw din na yun, na walang bigla yung 2 truck ng paihi. O yan, grabe po kayo ha. At sinasabi nga po natin eh, kaya minsan eh, gusto po natin na ma-interview yung PCR diyan sa nasabing lugar na yan. Kung sino po yung happy diyan sa Caloocan. O, attention po, Chief of Police ng Caloocan. Gaano po katotoo na kulang-kulang 2 milyon ang naging kinita doon sa 2 truck ng paihi. Agad-agad daw dumating yung may-ari ng sasakyan. Pagkatapos nagkaroon po ng negosasyon. Pagkatapos po ng negosasyon, ayun, bigla po nawala yung nasabing 2 truck. O ano pong masasabi natin dyan sa mga yan? Bakit nauuso na po sa ating mga kapulisan yung trabaho pong underdog? O, yung under the table na ang dapat ay binibigyan po nila ng mga importansya yung nasabing mga nagre-reklamo o yung mga complainant. Kung totoo naman po yung sinasabi ng complainant, aba, ay bigyan nyo po ng magandang pansin. Huwag nyo pong sisigawan. Huwag nyo pong aawayin yung mga complainant. O paano po kayo mananawagan na sinasabi po ng mga opisyal ng ating PNP na kapag may nalalaman po kayo, itawag po ninyo sa amin, magiging lihim. Lintik kayo yung inyong mga impormasyon.
Pero tingnan mo, kapag nga nag-text ka o tumawag ka, in-interview mo, ayaw po magpa-interview. At tatanungin sa'yo, yung mga nirereklamo mo, ay pumunta ka rito para na sa ganun, isulat po natin para malaman namin kung totoo o hindi yung iyong reklamo o yung iyong sumbong. O, di ba? Kagaya na lamang po ng mga tiga Meralco. Nagpapalabas po yan ng ads. Nagpapalabas po sila at yung kinokomersyal pa po nila yan sa iba't ibang TV station, radyo. Para lang sabihin nila na yung mga illegal connection po ay bawal. Bakit napakarami pong mga illegal connection sa ating bansa? Pero ang totoo, sino po ang may kasalanan doon sa mga illegal connection na yan na hindi naman po nahuhuli? Kahit tulihin po, mamaya-maya ibabalik pa rin po yung nasabing kuryente. Pagkatapos pagka inireklamo mo, yung illegal jumper na yan, pati yung mga may kontador, i-inspeksyonin po nila. Para ba sinasabi nila, oy, wala kang karapatan na magreklamo doon sa illegal connection. Baka nga ikaw may illegal connection ka, kaya ka nagre-reklamo Ganyan po. Alam mo yung mga nangyayari po dyan sa mga illegal connection sa iba't ibang lugar. Wag na po doon sa Pasig Wag na po dyan sa North Daang Hari. Wag na po dito sa Pasay. Wag na po sa electrical. Talamak po yung mga illegal connection. Pero kapag ka nagsumbong ka doon sa mga tiga Meralco o yun sa kanilang mga tanggapan, ano po nagiging aksyon nila? Wala po. Di ba nakakalungkot isipin na gusto mong tumulong dahil ang lahat ng illegal connection ng kuryente, ang mga nagsasuffer po at nagbabayad ng nasabing mga konsumo niyan ay yung may sariling kontador. Nakita nyo naman po yung mga adjustment ng babayaran ng mga tiga Meralco o yung mga bumabayad sa kanilang mga kontador. Pero tingnan mo, napakalaki po. Marami pong binabawas doon na hindi po natin alam kung ano po yung mga nakalagay doon. Plus, plus, plus. No? Para tayong ano nito si Enrile sabi noon, nung tumakbo siya, pagka nanalo siya, tututukan niya yung nasabing kuryente. O ayun, nakuryente po si Enrile, ayun, nakakulong po siya. O, di ba? Ano po nagawa ni Senador Enrile? Napakatalino po niyan. Napakahusay na politiko. Saan po siya ngayon? Dinampot doon po sa kulungan. O, tatlo po sila. Jinggoy, Bong Revilla at saka Enrile. O, di ba? Sinapoles. O, ay wag po natin bigyan ng mga pagkakataon niya para na sa ganon. Ang maganda po rito, ay ang sinasabi po natin, maging mapagmasid po tayo. Kapag ka may nakikita po tayo, ay maging ano po tayo, isumbong po natin. Wag po tayong nag-aalinlangan tuloy yung mga gustong magsumbong. Pero maging sa pulis, maging sa pulisman. O, di ba? Marami. Okay, bago po tayo magpatuloy ng ating programang Wow Action Balita. Okay. At yan po yung sinasabi natin, ano? At dakuan naman po natin yung pamumulitika ng ating mga opisyal, no? Ng DILG, ng Vice President, ng lahat na nakapwesto ngayon, no, sa ating pamahalaan. 'Di ba? Maging yung mga tatakbo na galing sa barangay captain, papuntang konsehal, no?
magmasid po kayo. Silipin po natin yung kaban ng bayan o yung kaban ng bawat barangay kung ito po ba ay nagagamit na ng isang barangay captain na tatakbo papuntang konsihal. Pagmasdan nyo pong mabuti. Baka inuubos na po ito sapagkat tingnan nyo, may mga tatakbo ngayong konsihal sa bawat barangay. No? Dating barangay captain, tatakbong konsihal. Yung tatakbong konsihal, no? Nung nakaraang buwan, gumagastos na po para siya ay magpakilala sa iba't ibang lugar na kanyang tatakbuhan. Halimbawa, sa First District po, tatakbo siya, nagpapakilala na po siya. Ang tanong po natin, sana po hindi po yung pera ng barangay ang magamit po ng nasabing kandidato ng pagkakonsihal. No? Yan po ang ating panawagan. Kung tatakbo man siya, sana pera po niya ang gastusin niya. Huwag po yung pera ng bawat barangay. O huwag po yung pera na pondo po para dyan. Halimbawa, kagaya po sa DILG, no? Ay namimigay po ng wheelchair at kung ano-ano po si DILG Secretary Mar Rojas sa iba't ibang lugar. Ang tanong po natin, marami po yung kanyang mga ginagawa. Bakit ngayon lang po? No? Dapat number 1 po uunahin ng DILG. Sapagkat under po niya yung ating mga kapulisan. Number 1 po, DILG Secretary, yung productivity na allowance po ng ating kapulisan ang pagtuunan po nyo ng pansin. Pangalawa, yung pong ating mga bombero, yung BGNP po natin sa iba't ibang lugar. Kawawa po no? Halos wala pong magamit. Na mga kagamitan, susuong sila sa sunog, pero tingnan nyo, sila ang unang nalalapnusan ng mainit na sunog na yan. Pangatlo, wala pong magamit na truck. Panay bulok at napakatagal na pong mga bumbero yan. Pang-apat, silipin po ninyo yung mga sirang truck na yan. At yung kanilang mga tanggapan, kagaya ng Taguig, wala po silang tanggapan. Dati mayroon po silang tanggapan dyan sa nasabing Western Bikutan o yung sa loob ng FTI na ngayon ay inalis po yung nasabing tanggapan po ng nasabing BGNP. Ngayon, nasaan po yung panawagan natin? Ang panawagan po natin dito kay Senador Alan Cayetano, kay Mayor Lani Cayetano, ma'am, yung pong ating BGNP, saan po ngayon mag-oopisina? Ay tinanggal na po yung kanilang tanggapan dyan sa loob ng FTI. Di ba? Sayang naman. Biruin mo, lahat po ng mga tiga-BGNP dyan sa may FTI, Taguig, saan po sila mag-oopisina? Saan po tatakbo ang mamamayan ng Taguig para humingi po ng mga clearance o tulong kapag ka nagkaroon po ng sunog? Saan po sila tatawag? Wala po silang telepono di ba? Walang tanggapan. Saan sila manggagaling? Maganda na nga po at nasa sentro po sila ng Taguig o yung sa loob ng FTI. Kapag ka nagkakaroon po ng sunog, agad-agad nakakaresponde ang ating mga BGNP. Pero sa ngayon, ingat po kayo dyan sa Taguig dahil hindi po natin alam kung nasaan po ang opisina ngayon ng nasabing BGNP. Hindi naman pwede doon sa loob ng City Hall. Saan sila paparada? Yung mga truck po. Sige nga. Ay hindi nga po natin malaman kung saan po mag-oopisina yung mga tiga-BGNP.
Napakaganda kung ang local mayor natin ay tinutulungan po. At yung DILG naman po natin, bigyan naman po natin ng, bakit napakarami naman po nga, siguro may budget naman po ang BGNP. Bakit hindi po natin ibili o yung bumili po tayo ng lupa na sarili po ng BGNP para nang sa ganon, yung lahat po ng mga BGNP ay may sarili pong opisina na hindi po nanggagaling sa inyong mga tanggapan o doon sa nasabing local mayor. Di ba? Nangihiram lang po ng opisina. Pagkatapos pagkatanggalin, wala na po sila malilipatan. Hindi balik kung yung mga mayor po na yan, kagaya sa Makati, kagaya sa Pasig, no? Binibigyan sila ng magandang importansya o yung binibigyan sila ng kanilang mga tanggapan. Kagaya sa Pasig, napakalaki po ng opisina ng BGNP. Sa Makati po, maganda. O, sa Maynila, aywan ko, baka patay na rin po. O, kasi buhayin daw po ang Maynila eh. O, karamihan po doon ng mga nakatira doon sa mga estero o yung mga mahihirap, lalo na po sa Smoky Mountain. O ano pong masasabi nila sa mayor po ng Maynila? Yung mga nagdaan pong mayor na sinasabi po nila buhayin ang Maynila. O, di ba? Wala na po silang magagawa kung hindi pagtiisan ang lahat po ng mga mayor na natalaga dyan sa Metro Manila. Bakit? Ay lagi pong lubog ang City Hall, yung harapan ng City Hall ng Maynila. Yung Santa Mesa rin po, lubog. Basta sa Quezon City at lahat po ng mga overpass o underpass, ingat po kayo. Baka mamaya malunod po kayo. Lalo dyan sa Quezon City, kung saan-saan po. Dahil hindi po naman nila minimaintain yung nasabing mga drainage canal. Kaya lamang po sila gumagawa kapag katag-ulan. O, bakit? Bakit aantayin natin ang tag-ulan? Bakit hindi po kayo gumawa kapag tag-init at walang pasok? Kung kailan tag-ulan at may pasok, tsaka kayo naggagawa ng mga kalsada, kayong mga tiga-DPWH, kayong mga MMDA, lahat ng mga local mayor, di ba? Nakikita po natin kapag gumagawa po kayo kakapiraso lang po, 1 milyon. Milyon po ang napipiris yung tao. Kagaya lamang po dyan sa likuran natin. Dyan sa Rojas Boulevard, tambak po yung traffic. Ewan ko kung paano po nangyayari sa ating bansa. Wala po. Dito lamang po yan, only in the Philippines. Okay, wala na po tayong oras, ano? Paatras na po tayo ng paatras, ano? At syempre, salamat po kay Engineer Lina, manager po ng Terminal 3, na siyang tutulong po doon sa mga ipinarating po natin na reklamo doon sa nasabing kay Judalyn Valenzuela, no? Na dapat hindi na po siya mabigyan ng pass. At lahat po ng mga taga Bicol, no? At doon sa ating chief reporter kay Lawin, ano? At mga 1 linggo na lang daw po ay para malaman po natin kung ano yung mga update doon sa nasabing buong region ng Bicol. At dito naman po sa atin dito sa Metro Manila, salamat din po sa ating investigative reporter kay Ernie Buwan, no? Wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa ating station manager kay Ma'am Penico Demos, kay Sir Rizal, kay Risa, kay Ami, kay Allen, sa lahat po ng staff ng Kakampi, no? Maraming salamat. At syempre, abangan nyo po ako sa Martes at Merkules, alas 3 hanggang alas 5 rin po, no? Magandang at mabagyong hapon sa inyong lahat. Bye-bye! Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligid?
kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man, sariwang hangin sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga bata ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno pa kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalanguyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadakuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalukuhan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Meron lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagunan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang